ng Panginoong Hesus sa krus. Sa loob lamang po ng isang araw, 38 na propesiya ang tinupad ng ating Panginoong Hesus. Ibig kong sabihin, lahat ng mga sinasabi ng matandang tipan patungkol kay Hesus sa araw at panahon na siya ay mamatay sa krus ay naisulat na at tinupad po ng Panginoon. Kaya yung pong naganap sa Panginoong Hesus noong araw na siya ipako sa krus ay hindi po isang bagay na para bang daglian na lang naganap. Ito po ay sinabi na, ipinaalam na sa atin. Kaya yan po yung makikita po natin na napakahalaga na katuruan po sa Bible. Bakit po kailangan paalam sa atin ng Panginoon yung mga naganap noong gagawin ng ating Panginoon upang hindi po madaya ang tao o maduplicate at sabihin siya yung Misaya, hindi naman pala. So sa pamagitan po ng mga literal na ginawa ng Panginoon, maging ang kanyang mga salita sa krus ay bahagi po ng pagtupad sa propesiya na sinasabi po sa matandang tipan. Simulan po natin. Sangayon po dito sa Mateo 5:17, sa ibabaw ang pahayag ni Jesus sa pagtupad sa mga isinulat ng mga propeta. Ang kauna-unahan po na tinatawag na sermon sa bundok ng Panginoong Jesus. Nagpasimula po siya sa ganitong salita sa Mateo 5:17, "Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin." Ano pong ibig sabihin? Anong ibig sabihin nung naparito upang, o hindi ako naparito upang sirain ang kautusan? Ano po tinutukoy niya? Sa Old Testament po natin o matandang tipan, meron po tayong tinatawag na Book of the Law. Kung tawagin po ito sa Hebreo ay Torah. At ito po ay 5 aklat na sulat ni Moises. Kung tawagin ay kautusan. Bakit? Dahil narito po yung mga nilalaman ng utos ng Diyos para sa bansang Israel. Kung paano sila susunod sa Diyos, kung paano sila makikitungo sa kanilang kapwa. At anong uri ng relasyon mayroon sila sa daigdig. So ngayon, ang katotohanan, wala pong nakasunod ng perpekto sa kautusan ni Moises. Bakit? Dahil lahat tayo nagkasala, may kahinaan, may kakulangan, nagkakamali, ay nasira natin yung kautusan na yan. Subalit sabi ni Jesus, ako'y naparito upang tuparin yung kautusan. Ba't niya kailangang matupad po ito? Upang sa gayon, maging kwalipikado ang Panginoong Jesus sa pagtubos sa kasalanan ng tao. Dahil kung ito'y matutupad niya, ibig sabihin, hindi siya nagkasala. Nabuhay siya ng isang perpektong buhay na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Gayun din po, sinabi ng Panginoong Jesus, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ang tinutukoy po, yung mga isinulat ng mga propeta. Ano yung sinulat na yun? Mga bagay na gagawin ng Misaya o tagapagligtas. At si Jesus po, yung Misaya na yon at tagapagligtas. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Bakit kailangan sabihin ng Panginoon ito? Sapagkat marami pong makikita ang bansang Israel, ang mga pinuno ng mga relihiyon, nakakaiba sa kanilang nakagisnan. Kakaiba sa kanilang napaniwalaan. Kakaiba sa kanilang gawain at mga ritual at seremonya. So, iisipin ng mga tagapamuno ng pananampalataya sa Israel, iba to, kontra to, salungat ito sa natutunan natin. Wala naman pong problema yung nakasulat sa Biblia. Ang problema, yung interpretasyon ng mga pinuno ng mga relihiyon sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ni Jesus, ako'y naparito upang tuparin yung kautusan, 100% maganap ko ito, at lahat ng mga propesiya patungkol sa akin, gaganapin ko. Ang tanong, naganap po ba ito? Sabi ko po sa inyo, sa araw lamang ng pagkapako ng Panginoon Jesus, 38 na propesiya tinupad ni Jesus. Ngayong umaga, tatalakayin lang po natin yung 12. Matapos po ang Panginoong Jesus ay mapako sa krus, nalungkot yung mga alagad, at pagkatapos po, nawalan na sila ng pag-asa.
Subalit pagkalipas ng 3 araw, ang Panginoong Hesus ay nagbangong muli. Dalawang alagad ang lumalakad po sa daan kung tawagin ay Emmaus, at si Jesus ay nakataklob yung kanyang ulo, sumabay sa kanila at kinausap sila. At hindi nila naintindihan na si Jesus pala yung mismong kausap nila. Bakit? Dahil alam nila, wala ng Panginoong Jesus. Namatay na siya, nakalibing na. At ito po ang sabi ng Panginoon dun sa dalawang alagad. Lucas 24:27, sabi niya, at magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay na tungkol sa kanya sa lahat ng kasulatan. Ibig po sabihin, habang naglalakad sila, sabi ng Panginoong Hesus, hindi ba nung ako'y nabubuhay pa, 3 beses ko sa inyo sinabi na ako'y mamamatay? Na ibibigay ko ang buhay ko para sa kasalanan ng sanlibutan? Hindi ba sinabi ko sa inyo na noong sa sulat ni Moises, yun nga po yung aklat ng kautusan, 5 aklat po yan. Genesis, Exodus, Levitico, mga bilang, Deuteronomio. Yung mga sulat ni Moises, yung kanyang kautusan, pati yung propesiya sa akin, kailangan tuparin ko. Hindi ba sinabi ko sa inyo, sabi po dito, mula sa kay Moises at sa mga propeta o sa aklat ng mga propeta, ipinaliwanag ni Jesus yung mga bagay na tumutukoy sa kanyang gagawin. Sa kanyang buhay, sa kanyang pagtubos, sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Para po ba sinasabi, eto, basahin ninyo. Ako tinutukoy dito. Ito pa yung isa, basahin ninyo. Ako tinutukoy diyan. Sinabi na ito ni Jesus habang sila'y kasama. Pero hindi pa sila naniniwala. Ngayon, kailangan ipakita muli ni Jesus, siya'y nabuhay, at ito'y sinasabi ng salita ng Diyos, at eto yan, ako yan. Kailangan pang ikumpirma ng Panginoon yung kanyang sinabi na dati. Ngayon, nakita nila yung katotohanan ng siya'y nabuhay na maguli, at kailangan ipakita muli sa salita ng Diyos para makumpirma sa kanila, ako ang katuparan ng propesiya ng matandang tipan. Sa Lucas 24:44, sinabi rin po ito ng Panginoong Hesus. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo. Nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin. Sa matatagpuan, sa kautusan ni Moises, sa mga pangangaral at sulat ng mga propeta patungkol sa kanyang pagdating, at sa aklat ng mga awit. Kaya karamihan po ng mga Old Testament na babasahin natin sa bawat punto, dito po natin matatagpuan. Sa aklat ng awit, sa aklat ni Moises, at sa aklat ng mga propeta. At yun po yung aalamin natin. At marahil, ito din po yung mga sinabi ni Jesus dun sa dalawang alagad habang sila naglalakad. Isa-isahin po natin. Ang pahayag ni Jesus na tinupad ang sulat ng mga propeta. At dagdag lang po natin ito. Na magkagay binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa 3 araw. So ano po ito? Sinabi po, ang Misayas ay magdudusa sa kasalanan. Sa Isaiah 53 o aklat ni Propeta Isaiah 53, talatang 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsa. Siya'y nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa sa ikapapayapa natin ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, tayo'y nagsigaling. Yung pong Isaiah 53, yung buong kapitulo na ito, ay tinatawag na the Calvary of the Old Testament. Ang Kalbaryo sa Matandang Tipan. Ibig sabihin, ipinapakita po sa
Isaiah 53, yung detalye na magaganap sa araw na si Jesus ay ipapako sa krus. Sa mga Hudyo, ang tawag din po nila dito ay the forbidden chapter. Kasi hindi nila alam kung anong kahulugan. Ayaw nilang tanggapin na yung kahulugan ng talatang ito ay ang Panginoong Hesus ang tinutukoy. Kaya nga po, meron po ako pinanood sa YouTube, isang Christian, kumausap po ng isang Hudyo, na ipinaliwanag niyo po itong Isaiah 53. At nagulat yung Hudyo. Dahil si Jesus yung tinutukoy mismo sa chapter na yan. Paano po ito tinupad ng ating Panginoon? Sa Mateo 27, talatang 26, nang magkagayoy pinawalan niya sa kanila si Barabas, datapat pinalupig si Jesus at siya'y ibinigay upang pako sa krus. So dito po yung pagbibigay ng paghatol na si Jesus ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagkapako sa krus. At dito po magsimula yung isa't isa at iba't ibang pagdurusa ng Panginoong Hesus sa kanyang pisikal na katawan. Lahat po ng detalye ng pagdurusa sa darating na linggo, pag-aaralan po natin. Sasabihin ko po sa inyo, mamamangha po kayo doon sa nagganap sa ating Panginoong Kristo. Si Jesus ang naging ganap na katuparan ng lahat ng pagsasakripisyo sa matandang tipan. Simula po sa kasalanan ni Eva at ni Adan, para sila'y mapatawad sa kanilang kasalanan at mapanumbalik yung kanilang ugnayan sa Diyos, yung Diyos mismo ang kumuha ng kordero na pinatay, binalatan, at yung korderong ito ay tinakip sa kanilang hubad na katawan na sumisimbolo sa kanilang kaligtasan. Una, may nagsakripisyong inosente para sa kanilang kasalanan, yung kordero. Pangalawa, may pagdanak ng dugo dahil yun binalatan po ito. Pinatay, binalatan. At pangatlo, Diyos lahat ang may gawa ng kaligtasan nila. Nagkaanak sila, ang pangalan ay si Abel at si Cain. Si Abel ay naghandog ng kordero na sinunog sa Diyos. Saan nakakuha yun? Saan nalaman yun? Dahil yun yung sinabi ng Panginoon kay Eva at kay Adan na sinunod naman niya. Yung kanyang kapatid si Cain, naghandog naman po ng mga gulay at prutas. Sabi po sa Bible na magkasala si Eva at si Adan, sumpain ang lupa at mga pananim sa parang dahil sa inyo. Hindi pwedeng ihandog yun kasi may sumpa. Nagalit si Cain, nagselos kay Abel, at pinatay niya yung kanyang kapatid. So ang problema talaga ni Cain, hindi lang yung kanyang handog. Ang problema niya yung kanyang puso. Dahil meron siyang puot sa kanyang kapatid. Sinabi na ng Panginoon, pwede siyang manumbalik at mag-alay muli, pero hindi niya ginawa. Iba ginawa niya? Pinatay yung kanyang kapatid. Nanganak po uli si Eva at nagkaroon po ng anak na pangalan si Seth. At sabi po, at muli ang tao ay nagpasimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. At sa mga susunod na henerasyon, mapapansin po natin lahat sila, bawat mga mananampalataya, nag-aalay ng handog na susunugin. Hanggang dumating tayo sa panahon ni Abraham, sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ihandog mo sa akin yung iyong anak, yung kaisa-isang mong anak na si Isaac, bilang haing susunugin. Pumayag si Abraham. Bakit sila sa bundok ng Moriah? At sabi po doon, habang sila paakyat, sabi ni Isaac, Ama, nasa yung punyal, nasa yung apoy, nasaan yung handog na susunugin? Pasan-pasan naman niya yung kahoy na panggatong ni Isaac. Sabi ng Panginoon, sabi ni Abraham, Jehovah Jireh, na ang kahulugan, ang Diyos
ay magkakaloob. Pagdating nila doon sa ibabaw ng bundok ng Muraya, ginayak na yung mga bato, pinagpatong-patong, inayos na yung panggatong. At sinabi ni Abraham kay Isaac, sinabi sa akin ng Diyos, ikaw yung gagawin kong handog sa Diyos. Migit kumulang, nasa 17 years old itong si Isaac. Pwedeng manlaban si Isaac, pwedeng tumakbo si Isaac, hindi naman siya mahahabol ng kanyang ama. Pero, nagboluntaryo siya. At nung papatay na ni Abraham, si Isaac, sabi ng anghel, Abraham, huwag mong saktan ang iyong anak sapagkat napatunayan ngayon ng Diyos na ikaw ay tunay na matuwid. Ano po ba nilalarawan sa punto na yon? Inalarawan si Jesus sa pamagitan ni Isaac na siya yung nagdala ng kahoy patungo sa bundok. Inilarawan si Abraham na siya yung Diyos Ama na hahatol sa kanyang anak doon sa ibabaw ng bundok. Inilarawan din yung tinatawag nating katuruan o doktrina ng pagpapalit o doctrine of substitution nang pigilin ng anghel si Abraham at nakakita sila ng isang kordero na nakaipit yung sungay doon sa dayawa at siyang ipinanghalili. Ipinakita na sa atin sa panahon na yon, 2,000 taon bago isilang si Jesus, yung larawan ng Kalbaryo. Ulitin ko po yung tanong ni Isaac. Ama, nasa iyo ang punyal, nasa iyo yung apoy. Pasan ko'y panggatong, nasan yung ating ihahandog na kordero? Nung sabi ni Abraham, ang Diyos ay magkakaloob. 2,000 taon mula yung araw na yon, ang daraan. Darating si Juan de Bautista. Nangaral po sa tabing ilog ng Jordan habang siya nagbabautismo ng bautismo sa pagsisisi. At nang makita po niya si Jesus, ayon po sa Juan 1:29, sabi ni Juan de Bautista, narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ano po pinakita sa atin? Yung tanong ni Isaac, sinabi ni Juan de Bautista kung sino yon? Si Jesus, yung kordero. Siya yung isasakripisyo para sa kasalanan ng sanlibutan. Siya yung ultimong handog para sa kasalanan. Kaya sabi po sa Bible, sapagkat hindi ang dugo ng hayop ang tunay na lumilinis ng kasalanan, kundi ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Yung ginawa ng dugo ng mga hayop na yon ay pansamantalang tumatakip sa kanilang kasalanan habang hindi pa dumarating yung tunay na ipinangako sa propesiya na siyang magiging tagapagligtas at tutubos ng ating kasalanan. So yun po, yung tinutukoy, dito po, ang Misaya ay magdurusa sa kasalanan. Pangalawa, ipinagkanulo si Jesus sa 30 pirasong pila. Sabi po sa aklat ni Sakaraya, siya po isang propeta, at kanilang tinimbang ang aking kaupahan, 30 pirasong pila. Ihagis mo sa magpapalayo. Paano po ito natupad? Hindi po natin babasahin, napakadami po ng talata at mahaba. Ito lang po yung pinakabuod. Ano ang ibig ninyong ibigay sa akin? At siya aking ibibigay sa inyo. At kanilang tinimbang sa kanya ang 30 putol na pilak. Sino po yung tinutukoy dito? Si Judas. Yung magkakanulo sa ating Panginoong Jesus. So pare pagkanulo si Jesus, sabi niya, anong kaukulang bayad bibigay niyo sa akin? At yung po mga punong saserdote at mga pinuno na relihiyon, sabi niya, bibigyan ka namin ng 30 pirasong pilak. Yung po ay timbang. May timbang po yan. So bakit, ano po ba ang kahulugan? Okay? Mismong sa aklat ng Sekaraya, 400 taon bago dumating ang Panginoon Jesus, sinabi ko ano yung magaganap sa kanya. Ito po ang kahulugan ng 30 pirasong pila. Sa Exodo 21:32, sabi po,
Ang 30 pirasong pilak ay kabayaran kapag namatay ang isang alipin. Chinek ko po sa Google kung ano yung katumbas na salapi sa panahon natin nung 30 pirasong pilak. Nasa humigit kumulang sa 20,000 pesos. Isang presyo ng alipin. Ibig sabihin, napakaliit ng tanaw nila sa Panginoong Hesukristo na ang katumbas lang niya ay bayad o upa sa isang alipin. Kung merong manager, kung merong CEO, merong regular employee at merong common laborer, nandun lang si Jesus sa level na yun. Sweldong janitor. Yan lang ang presyo mo. Yan lang yung tama sa'yo. Ganun po kababa yung pananaw ng mga punong saserdote, gayon din kay Judas. Ang tanaw nila kay Jesus. Napakaliit. Ano po sinisimbolo ngayon sa atin nung pagtataksil na ito ni Judas? At 30 pirasong pilak ay naging simbolo ng kasakiman sa salapi. Sa maliit na halaga, ipinagpalit mo si Jesus. Gaano katagal mo lang uubusin yung 30 pirasong pilak? Hindi aabot ng 1 taon, ubos yan. 3 taon kasama ni Judas si Jesus. Araw-araw, umaga, tanghali, gabi, hanggang pagtulog, hanggang pagising. Narinig lahat ng pangangaral ni Jesus. Nakita yung buhay ni Jesus. Naturuan sila mismo. Nadisipulo sila. Pero wala kay Judas yun. Mahalaga yung maliit na salapi. Pangalawa, ang pagtataksil sa tiwala. Pinagkatiwalaan siya ng Panginoong Hesus ng napakahalagang kautusan na maituro ang daan ng kaligtasan sa tao. Binigyan siya ng kapangyarihan ni Hesus na lahat na taglay ng kapangyarihan na yan, taglay ng lahat ng apostol. Pwede kang magpalayas ng masamang spirito, pwede kang magpagaling ng lahat ng uri ng may sakit, pwede kang gumawa ng himala, bumuhay ng patay. Pero wala pala sa kanya yun. Sa maliit na salapi, nagtaksil siya sa Panginoon Jesus. Nagtaksil siya sa pananampalataya. Nagtaksil siya sa kanyang mga kasamahang mga alagad. Yun lang ba presyo ng Panginoon Jesus? At yan lang din ba ang presyo mo? Yung kaprasong salapi na yan? Panghuli, walang natutuhan sa mahabang panahon sa pag-aaral si Judas. Walang natutuhan. Pwede ba yung ikay nag-aaral ng mahabang panahon, salita ng Diyos na ala kang natutunan? Pwede. Ibig sabihin yung natutunan, hindi yung naintindihan. Naintindihan mo eh. Ano yung problema? Wala kang ginawa sa naintindihan mo. Ito pong sabi sa pangalawang Timoteo 3:7. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, na laging nagsisipag-aral at kanilanman ay hindi nakarating sa pagkakaalam ng katotohanan. Sino po tinutukoy ni Pablo kay Timoteo? Yung mga Israelita. Posible ba na sa ating church at sa ibang mga churches, mayroong mga tao at mga nagpabautismo na mahabang panahon, naglilingkod pa iba, hindi talaga naintindihan ng katotohanan? Posible. Posible ba ng isang tao ay nangangaral, nagtuturo, at gumagawa ng iba't ibang mga ministeryo, pero ang buhay niya ay hiwalay sa katuwiran? Posible. Iba po kasi naintindihan lang natin eh. Iba yung tumalab sa atin at tayo yung nabago. Si Judas, nakinabang lang.
Nakilala siya, inirespeto siya, hinahanap siya, hinahangaan siya, pero wala sa puso niya talaga si Jesus. Hindi siya talaga nakakilala kay Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Kaya po nagawa niya na ibenta si Jesus. Pangatlo, ginamit ang salapi sa bukid ng magpapalayok. Binasa po natin kanina sa Zacarias, ihagis mo sa magpapalayok. Ano po ba yung nangyari? Ito po. Sa Mateo 27, 3 hanggang 5, nung matapos po yung kanyang ni Judas na pagkakanulo sa Panginoon Jesus, nakonsensya siya. Naawa siya kay Jesus. Pero hindi siya talaga tunay na nagsisi ng kasalanan. Sa halip na bumalik siya at humingi ng tawad kay Jesus, bumalik siya doon sa nagbigay sa kanya ng salapi. Sabi niya, ipinagkanulo ko ang isang inosenteng dugo. Isinosoli ko na sa inyo ito. Patay na si Jesus. Nakatulan si Jesus. Ano pang silbi? Tinapon po yung 30 pirasong pila. Saan ba galing 30 pirasong pila? Galing sa templo. Ginamit laban kay Kristo. At sabi ng mga saserdote, hindi natin pwedeng gamitin yan sapagkat yan ay nagamit sa pagdanak ng dugo. Ibili na lang yan ng lupa dun sa magpapalayok para yung mga namamatay dun ililibing. Ganun lang po kababa yung tanaw nila sa Panginoon Jesus. Pangapat, iniwan ng mga disipulo nang hulihin si Jesus. So iniwan si Jesus ni Pedro, Juan at Santiago at sila ay nagsitakas upang huwag madamay. Si Pedro ay sumugod, palihim sa pag-aresto kay Jesus at itinatuan niya ito ng 3 beses. Nagsama-sama mga alagad sa isang bahay dahil sa takot na sila naman ay hatulan. Ito po yung unang dapat binasa, nag-updated po yung slide. Sabi po Juan 20:19, nang kinahapunan nga ng araw na yaon, ng unang araw ay ng sanglinggo at nangapipinid na ang pintong kinaroroonan ng mga alagad dahil sa katakutan sa mga Hudyo. Nagluksa ang mga alagad at nawalan na sila ng pag-asa. Lucas 24. Nag-alinlangan ang ilan na kahit may balita na si Jesus ay nabuhay na mag-uli. So ito po yung pangyayari. Hindi na wala po isang slide na Old Testament passage. Pero ito po yung pinakapunto. Nang si Jesus ay nalangin sa halamanan ng Gethsemane. Itong beses po siya nanalangin mag-isa, iniwan niya si Santiago, si Pedro, si Juan para manalangin, kaya naman siturog lang sila. At nung pagkatapos yung 3, sabi niya, magsigising na kayo, magpahinga na kayo, sapagkat nariyan na ang magkakanulo sa akin. So inaresto si Jesus. Ano po sabi sa Bible? At lahat sila ay nagsitakas. Bakit? Ayaw nilang madamay. At kinabukasan si Jesus ay naipako sa krus. Wala ni isa o maliban sa isang apostol na naroon sa harapan ng krus. Si Apostol Juan, ang pinakabatang apostol. Kasama si Maria, ina ni Jesus. Nakatanaw habang si Jesus ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Nasaan yung mga alagad? Nagsitaguan silang lahat. Nasaan yung mga pinagaling ng ating Panginoong Kristo? Pinalayas ang masamang spirito. Ginawan sila ng kabutihan. Pinakain ng ang higit 10,000 tao ng tinapay at ng isda sa loob lang, sa kaprasong bilang lamang. Pero may sumobra pa sa pagkain. Nasaan lahat ng mga taong nakinig sa Panginoong Jesus? Wala. Nagsialis sila, nagsitaka sila. Sino mga nakapaligid sa krus? Maliban sa pamilya ng Panginoong Jesus.
yung mga tumutuya sa Panginoon, yung mga galit sa Panginoon Jesus. Lahat ng inaasahan ni Jesus, iniwan siya. Pero pansinin niyo mga kapatid, dahil sa pag-ibig ni Jesus, iniwan niya ang kanyang posisyon bilang Diyos sa kaharian ng langit, bumaba sa lupa, at dinanas lahat ng nararanasan ng isang pangkaraniwang tao. Hindi niya kailanman ginamit yung kapangyarihan niya bilang isang Diyos para sa kanyang sariling katawan habang nasa lupa. Ginamit lamang niya yung kapangyarihan ng kanyang pagka-Diyos para sa pagtulong sa kapwa, pero hindi para sa kanyang sarili. Pero yung mismong pinuntahan niya, iniwan siya. Sa Juan 1:12 o 11, ang sabi ko gano'n, sapagkat si Jesus ay nagpunta sa ganang kanya at ang kanya ay iniwan siya o hindi siya tinanggap. Gayun pa man, napakabait po ng Diyos. Ano po bang pangako sa atin ng Diyos? Sa aklat ng Hebreo, sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Kaya ito po katotohanan mga kapatid, kailanman hindi tayo talaga iniiwan ng Diyos. Tayo lang ang umiiwan sa Diyos. Kailanman hindi tayo pinababayaan ng Diyos, tayo lang napapabaya sa ating pananampalataya sa pamagitan ng pagsuway sa Diyos. Kailanman hindi ho tayo nalilimutan ng Diyos, tayo lang nakakalimot sa Diyos. Hindi tayo tinatalikuran ng Diyos, tayo lang ang tumatalikod sa Diyos. Pero mga kapatid, maliwanag po. Sinasabi sa Biblia, iniwanan ng ating Panginoon Jesus. Panglimang, nanahimik sa harap ng mga akusasyon. Isaiah 53, talatang 7, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig sa harapan ng mga nananakit sa kanya. Nagsasalita ng kapusungan o kalapastanganan sa Panginoon Jesus. Una, ang tinutukoy po dito ay yung kordero, yung tupa. Ay, pag po kayo, lumaki po ako doon sa ang trabaho ng nanay ko, nagtitinda ng baboy sa palengke. At high school po ako, sumasama na ako tumutulong sa pagpapatay ng baboy. Pag po kinakata yung baboy, skandaloso yung baboy. Mga ganyan talaga. Mahingay naman, malakas na malakas. Nakakita rin po ako ng kinakatay na kambing. Habang kinakatay kami, nakakaawa. Tumutulo pa yung luha. Nakakita ko. Malis na ako nung nakita ko. Bagamat hindi pa ako nakakita, pero sa lahat ng aking research, tanging yun po pala ang papatayin mo na hindi iinit. Bagamat siya inuluha. Ang Panginoon Yesus, sa lahat ng tinanong sa Kanya, sa lahat ng sinabi sa Kanya, sa lahat ng kalapastangan ng ibinato sa Kanya, hindi siya nagbuka ng bibig para magalit, para magtanggol sa sarili, nanahimik siya. Ano po tinuturo sa atin dito? Na tayo, kung mayroong magbibigay ng akusasyon laban sa atin, at alam natin tayo walang ginawang mali o kasalanan sa kanila, hindi natin kailangan makipaglaban. Hindi natin kailangan magpagdakdakan. Manahimik tayo sapagkat mayroon Diyos na magtatanggol sa atin. Mayroon Diyos na nakikita na nagaganap sa buhay natin. Magtimpi tayo, magtiis tayo, sa halip na puot ang ibato natin sa mga umaakusa sa atin, ipanalangin natin. At bahala ang Panginoon kung anong kilos gagawin niya sa mga taong lumalaban sa atin. Ano yung unang salita ni Jesus sa krus? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman yung kanilang ginagawa. Sino yung tinutukoy niya? Yung nagpako sa kanya sa krus? Yung nagpapasal sa kanya ng krus? Yung naglagay sa kanya ng puro ng tinik? Yung lumatigo sa kanya? Yung dumura sa kanya? Yung bumatok sa kanya? Yung bumunot ng balbas niya? Yung sumampal sa kanya? Yung mga nag-akusasyon sa kanya na siya
ipako sa krus. Yung si Herod at si Felix na binaliwala yung kanilang kapangyarihan para lang sundin yung kagustuhan ng mga Hudyo na ipako si Jesus, bagamat alam nila na si Jesus ay walang kasalanan. Lalong-lalo na yung kaparusahang ng kamatayan. Pero naghugas sila ng kamay na parang, kayo may gawa na, hindi ako. So, mga kapatid, hindi siya nagbuka. Sa Mateo 27, sabi po, hindi siya sumagot ng anuman. Sa parehong talata, hindi nagtanggol si Jesus sa sarili kahit mali ang mga akusa laban sa kanya. Tinuturo din po sa atin ito ng Panginoon. Diyos po nakakaalam, nakakapatid ng sitwasyon po natin. Gaya ng tupa o kordero, inosente, walang tinig, handang ialay ang kanyang sarili. So ano pong mensahe tinuturo sa atin? Ang pagtitimpi sa gitna ng pagsubok, pag-ibig sa kapwa at pagsasakripisyo, at katatagan po ng ating pananampalataya sa gitna ng pagdurusa. Hindi lahat ng laban ay kailangan ipagtanggol sa sariling paraan. Minsan ang tahimik na pagtanggap ay pinakamatibay na sagot sa ating kalaban. Pang-anim, pinako si Jesus kasama ang mga salarin. Isaiah 53, talatang 12, ibinilang sa mga suwain. Tinaiksi ko na lang po yung talata para makatipid po tayo sa babasahin, mabigyan po natin ng higit na malawak na paliwanag. Sa Lucas 23, 2 salarin ang ipinakong kasama niya. Ang tanong, bakit ba kailangan sabihin pa sila? Hindi naman sila involved. Involved po yung dalawa eh. Alam po ba kung bakit ito kasali? Kasi pinapakita po ito ang dalawang uri ng tao. Isang taong makasalanan na pinamahalagahan sa libutan, ayaw nang umalis. Sabi ng isang napako sa krus, kung talaga kayo Misaya, ligtas mo yung sarili mo, ligtas mo rin kami. At yung isa na makasalanan, nagkaroon ng pagbabago ng kanyang puso. Nang sabi niya, huwag ka magsalita ng kalapastanganan. Marapat tayong parusahan dahil tayo nagkasala, subalit si Jesus, wala siyang kasalanan. Panginoong Jesus, alalahanin mo ako kapag kayo dumating sa iyong bahay. Kaya yun po ang kahalagahan. At kailangan pati ito isali, di ba, sa propesiya. At kailangan ito bigyan pa ng pansin ng si Jesus ay mapako sa krus. Pareho lang silang masama eh. Tama. Pero magkaiba sila ng desisyon. At sa desisyon po natin sa Diyos, dalawa lang pwede natin maranasan. Tayo maligtas at pagpalain, o tayo mapunta sa pagdurusa at sa apoy ng impyerno. Pang-pito, binutas ang kamay at paa. Ibig sabihin, pinakuan. Sa awit 22, talatang 16, binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Sa Juan, sinabi po, talatang kapitulo 20, maliban na makita ko ang bakas ng mga pako sa iyong kamay at sa iyong mga paa, ay hindi ako maniniwalang ikaw si Jesus. Sabi ni Tomas. Sino po si Tomas? Isa sa mga 12 alagad. Nang unang magpakita si Jesus, pagkatapos siya mabuhay na mag-uli, hindi kasama si Tomas, absent. Nung magsama-sama silang muli, sabi ng mga alagad, Tomas, nagpakita ang Panginoong Jesus. Sabi ni Tomas, diyan ako hindi maniniwala. Malibang ipasok ko yung aking daliri sa butas ng kanyang mga palad, hindi ako maniniwala sa sinasabi. Maya-maya lang, sa isang saradong bahay, silid, lumabas na lang ang Panginoong Jesus. At sinabi niya kay Tomas, Tomas, halika rito. Pasok mo yung kamay mo, daliri mo sa aking mga palad at sa aking tagliran. Sariwa kay suga. Kasi 3 araw pa na. Ano sabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko.
Sabi ng mga INC, ay hindi talaga siya Diyos. Tao lang siya. Nagulat lang, kaya na sinabing Panginoon ko at Diyos ko. Teka, kung siya'y nagulat, dapat pinagalitan siya ni Jesus kung hindi totoo yung sinasabi niya. Nagsasabi ni Jesus, huwag mo sinasabi yan, hindi naman ako Diyos, tao lang ako. Kaya huwag mo sinasabi kong Diyos ko at Panginoon. Pwede mo Panginoon, pero huwag mo akong tumaging Diyos. So katunayan, tinanggap ni Jesus yung titulo niya siya'y Diyos na tinawag, Diyos talaga siya. So mga kapatid, ito po ang punto. Sa darating na Sunday, lahat po ng detalye patungkol dyan sa pagkapako sa krus na yan. Bibigyan ko po kayo ng napakalinaw na paliwanag. At yung po mga larawan, mismo yung mga pakong ginagamit. Para maintindihan natin yung tunay, para bang maramdaman natin, madama natin yung pagtitiis ng Panginoong Yesus. Ginawa niya ito, hindi para sa Kanya, dahil para sa atin. Pangwalo, pinainom si Jesus ng suka. Sabi po sa awit 69, binigyan nila ako ng suka. Sa Juan 19, pinainom siya ng suka. Sabi po, may halo pang apdo. Paliwanag ko rin po yung pagdurusa na yan, hindi po ngayong umaga. Pero ang punto po ay ganito. Si Jesus na nagsabi, kung naiintindihan mo lang at nakikilala mo ako, ay mabibigyan kita ng tubig na kailanman hindi ka na mauuhaw. Pero siya mismo, si Jesus, nakaranas ng napaka-tinding pagkauhaw. Meron po tayong message yan sa 7 last word natin. Paliwanag po yung kahulugan ng pagkauhaw na yan. Ang siyam, pinaghati-hatian ang kanyang kasuutan. Bakit kailangan paghati-hatian ng mga Romanong sundalo? Kasi isinuot po sa kanyang balabal na kulay ube, hindi ho pangkaraniwang damit. Yun po ay mamahaling tela na mayaman lang ang pwedeng gumamit. Pero bakit nilagyan si Jesus ng ganong tela? Bilang pagtuya sa Panginoon, dahil mga nagsasabi nga na siya'y hari, at sabi nila, sabi ni Jesus, siya'y hari ng mga Hudyo Hindi niya sinabi yon. Ang mga nagsasabi yung mga nasa paligid na tao. So ngayon, hari ka pala, bibigyan ka namin ng kasuotang hari. Ba't mo siya nilagyan ng koronang tinik? Para lahat naman ng hari may korona, eto sa'yo. Sabi po sa Bible, pinagsapalaran nila yung damit ni Jesus. Ibig sabihin, pinagsugalan nila. Nakausap po ako ng tao. Pinapaliwanag ko po yung kasamaan ng pagsusugal. Ang sabi sa akin, bakit sa Bible naman may sugal din naman? Saan naman po ninyo natagpuan yun? Meron nang pako si Jesus pinagsugalan yung damit niya. Totoo nga po pinagsugalan, pero hindi po mananampalataya yung nagsugal. Kaya hindi ibig sabihin, pag pinatagpo kayo gano'n sa Bible, itinuturo sa ating dapat nating gayahin. Kanilang pinaghati-hatian ang kanyang mga kasuot. So halos bawat detalye po na naganap sa krus, sa araw na yun, hindi isang aksidente o sabihin natin, noon lang naintindihan nangyari. Ang katotohanan, noon lang nila naintindihan na lahat na ito ay galing po sa salita ng Diyos. Pati mismo yung sa 7 last word, karamihan po nun, nasa Old Testament. Hindi ho niya basta sinabi lang yun dahil gusto niya sabihin. Dahil yun ay bahagi sa kanyang pagtupad sa nasusulat sa kanya sa kautusan ni Moises, sa mga propeta, at sa aklat ng mga awit. Hindi siya binalian ng buto. Awit 34, wala isa mang nabali. Juan 19, hindi nila binali ang kanyang mga paa. Bakit po ba kailangang sabihin ito? Sa
Matandang tipan, pag naghahandog ka ng hayop na susunugin o kordero, hindi po pwedeng may kapansanan. Hindi po pwedeng may karamdaman. Kaya ito po yung panuntunan. Kailangan yung ihahandog mo, bago po ihandog yan, sisiyasatin po yan ng saserdote, yung buong katawan, hihipuin niya. Baka may bukol, baka may pilay, baka may payat, baka may sakit, baka pingas ang tenga. Pag mayroong physical deformity, hindi ka qualified na maging handog. So bakit hindi nila binali yung paa ni Jesus? Dahil mawawala yung kredibilidad ng kanyang pagkamatay. Pero ang tanong, ba't ba kailangan baliin? Ito po kasi, pagka ikay pinako sa krus, meron mga taong hindi makayanan yung sakit, nawawala ng malay, nahihimatay. May pagkakataon, humihintutan talaga yung kanilang puso. At pagkatapos, pag sila'y tinapo na sa tambakan ng mga patay, nabubuhay. Nare-resuscitate. May mga kaso pong ganyan kahit sa panahon po natin, sa mga aksidente. Meron pa nga po ako nakita sa YouTube, bumangon mismo sa taon. So ngayon, ito po pangyayari. Ba't kailangang hindi na baliin? Ayan. Siniguro nila, napatay na nga si Jesus. Sinaksak yung kanyang tagdiran, napatay na talaga. Hindi na makakatakas siya kahit itapo natin. So kaya nila binabali kung sakaling nabuhay. Halimbawa ako yung namatay, nabuhay. Ay, buhay pa ako. Tatakas na lang ako para ako hindi na mapahamak. Puta, nagawa na naman niya yung parusa sa akin. Maging ibang bahay na lang ako kung gusto wala nakakakilala sa akin. Eh kung balipaan mo, gagapang ka, papunta sa isang bayan, hindi mo magagawa yun, di ba? Eh mamamatay, bawat isang hilahod mo sa paa mo, sigaw ang aabutin mo sa sobrang sakit. Di ba? So, kailangang baliin. Pero hindi binalian si Jesus dahil alam nila, patay na si Jesus. Sa kanilang kultura. Pero sa tinatawag nating doktrina o theology, hindi talaga babalian ng Panginoon dahil siya isang perpektong handog sa Diyos. Panglabing-isa, nagdilim ang buong kapaligiran. Sa Amos 8:9, palulubugin ko ang araw sa katanghaliang tapat. Sa Mateo 27:45, nagkaroon ng kadiliman sa buong lupain. Simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Marami pong katotohanan yan. Pero hindi ko po ituturo ngayon ng detalye. Ang punto lang po ay ganito. Sa pagparusa ng Diyos sa ating Panginoon Jesus, hindi niya hinayaan na makita ng tao. Nang si Jesus ay isilang ng isang gabi sa sabsaban, ang madilim na gabi, nagliwanag ng Diyos. Ang mga anghel ay nag-aawitan at nagbibigay puri sa Diyos, isinilang ng tagapagligtas. Pero ngayon si Jesus ay hahatulan. Tinakip ng Diyos ang liwanag sa lupa para hindi makita ng tao. Pero ito pong isang katotohanan, gusto ko rin pong linawin sa inyo. Binanggit natin lahat ng pagturusan niyang pisikal at lalong-lalo sa darating na linggo. Hindi po binayaran ni Jesus yung ating kasalanan dahil pinarusahan siya ng tao. Ipinakita po yung pagiging makasalanan ng tao sa ginawa nila sa Panginoon Jesucristo. Ang pagbabayad ni Jesus ng kasalanan ng tao ay nagmula sa Diyos Ama. Na siyang nagsilbing hukom para dapat yung mga taong parurusahan sa apoy ng impyerno. Dahil mahal ng Diyos Ama ang tao. Mahal ng Panginoong Jesus yung tao. At ayaw mapunta sa apoy ng impyerno. Nag-usap silang dalawa bago palikhain yung daigdig. Bago palikhain yung taong magkakasala na alam nila isang araw magkakasala na ako bilang Ama ang hahato sa'yo, ikaw naman. At sabi ni Jesus, ako naman, yung magbubuluntaryo na hahatulan para ipakita natin yung ating kadakilaan at kapangyarihan at pag-ibig
sa taong makasalanan. Kaya wala tayong paliwanag na pwedeng sabihin o gamitin kung ano yung sakit na tunay na naranasan ni Jesus. Hindi dahil doon sa pisikal na karamdaman na ginawa sa kanyang tao, kundi dahil sa paghatol ng Diyos Ama sa kasalanan ng sanlibutan sa kanyang katawan, sa kanyang kaluluwa. Sinaksak ang tagliran. Sa Keraya 12 Gs, titingnan siya na kanilang sinaksak. Juan 19:34, tinuhog ang kanyang tagliran. So, bakit kailangan pong gawin ito? Para tiyakin, wala nang buhay si Jesus. Meron pong katanungan, ang sabi ganito, sino ang pumatay kay Jesus? Sabi nila yung mga sundalo, Romano, sabi nila yung mga Hudyo. Sino ang pumatay kay Jesus? O isang tanong, baguhin natin. Paano namatay si Jesus? Sa siyensya, marami po silang sinasabi. Asphyxiation. Dahil nakaganon nga yung kanyang kamay, hahatak na gano'n yun, kinapos sa hangin. Para bang sa nagbigti, kinapos ng hangin. Sabi nila na sobrang pagkawala ng dugo. Sabi ng iba sa sobrang dami ng sugat na naranasan niya. Pero ito po katotohanan. Hindi si Jesus pinatay ng tao. At hindi namatay si Jesus dahil sa sakit ng anumang pangyayari sa kanyang pagpapahirap. Kung gayon, paano namatay si Jesus? Bakit siya namatay? Sino ang pumatay sa kanya? Ito po ang sagot. Ibinigay ni Jesus yung kanyang buhay. Kaya siya namatay. Hindi mo pwedeng patayin ng Diyos. Hindi mo kayang patayin ng Diyos. Pero ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Yun po yung kahalagahan ng kanyang kamatayan. Kaya yung inaawit natin dito, na kahit bigyan pa ako ng 10,000 buhay ng Diyos, 10,000 taon ng buhay ng Diyos, hindi natin kayang pantayan, tapatan yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. 38 po ito. Kaya lang hindi ko na pinaliwanag yung iba't ginamit yung iba dahil nando po sa 7 last word at yung iba po nando sa magiging mensahe natin sa pagdurusa ni Jesus. Napaliwanag ko po ng detalye na para bang kabahagi tayo sa nakakita at nakaranas ng kanyang pagdurusa. Ano po ang layo niya? Para makita natin yung pag-ibig ng Diyos. Gaano tayo na mahal ng Diyos. Minsan tayo po, bunga lang ang nakikita natin. Pag may nagbigay sa atin ng isang bagay na regalo, natutuwa tayo, ay, salamat, binigyan mo ako nito, gustong-gusto ko nga nito, hindi ko kayang bilhin nito. Yun lang nakikita natin. Pero hindi natin nakikita, bago ito nabili, paano siya nagkapera? Paano siya nagtrabaho? Gaano katagal siya nagtrabaho? Gaano kahirap siya nagtrabaho? Para mabili niya itong regalo niya sa akin. Ayun bahagi lang ng buhay yun. Pero si Jesus, yung buong buhay niya, regalo. Meron pong isang misyonaryo, misyonaryong babae, misyonera, sa Africa. May nagbigay po sa kanya ng perlas. Sabi nung misyonera, napakaganda ng perlas na ito. Sabi niya, siguradong napakamamahalin ito. Salamat. Sabi niya, pero teka lang. Wala namang dagat dito Ang layo-layo ng dagat dito Ayun sabi nung native, long walk, part of the game. Long walk, part of the game. Ibig sabihin, hindi lang yan ang pasalamatan mo.
pasalamatan mo din yung pagdurusa ko kung paano ko naglakad ng ganong kalayo at kung paano ko lumangoy at naghanap ng ganyan kagandang perlas. Bahagi yan sa regalo. Pero nakikita natin, yun lang hawak natin. Di po ba? So ngayon, sa darating na linggo, ipapakita ko po sa inyo yung proseso. Bakit tayo ligtas ngayon? Bakit tayo tutungo sa langit? Yun po yung aalamin natin sa darating na linggo. Kaya inaasahan ko po mga kapatid, kung hindi nyo man magagawang kayo mismo magbahagi ng salita ng Diyos sa mga minamahal nyo sa buhay, dalhin po natin sa Sunday. Dalhin po natin. So ulitin ko lang po, bago tayo magbukas, sa Sunday, 8 o'clock, ang Sunday School hanggang 8:30, 8:45, start po ng morning service. Kaya sana po, lahat po tayo narito. At sa lahat po ng mga workers, lahat po ng mga kalalakihan, men's meeting po tayo, 6 o'clock ng gabi, dito po sa ating church. Okay? So kung wala po kayo madadala, hindi problema yan. Kailangan, nandito po kayo, yun po pinakamahalagang dala. Tayo po lahat ay tumayo, dumako po sa kanila. Salamat po, Diyos naming Ama sa langit, sa inyong pagpapala, sa amin pong napag-aralan sa gabing ito, sa mga natutunan namin, patungkol sa mga propesiya na ginampanan ng Panginoong Yesus upang matupad niya ang pagtubos sa aming mga kasalanan. Salamat po sa mga katotohanan ito. Nakita po namin, nakumpirma po namin buhat sa iyong salita, ng bawat isa na naging bahagi ng buhay ni Jesus ay katuparan lamang ng mga sinabi niyo na kanyang gagawin kapag siya'y naparito sa lupa. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na ito. Nagbibigay sa amin ito ng kalakasan, pag-asa, pagtitiwala sa inyong kapangyarihan na lahat ng bagay sa buhay namin nalalaman ninyo. Na kayo po'y umiibig, nangangarap, nagpaplano para po sa aming kinabukasan, sa aming kaligtasan, sa aming pong pag-iingat at gayon din po sa aming tagumpay. Pangunahan niyo po kami sa aming paghiwa-hiwalay. Maluwalhati po kayo sa aming buhay sa buong maghapon, sa buong linggo po nito. At masamantala din po namin yung pagkakataon, pag-uwian ng aming mga minamahal sa buhay, maibahagi po namin ang inyong salita ng kaligtasan upang malaman po nila ang paraan patungo sa langit. Salamat po at hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat po. Kamayan po natin ang ating mga